Okay. Gusto mo ng mala sport bike pero hindi ganun kasakit sa katawan. Gusto mo ng komportableng motor pero baliw ang makina. Gusto mo ng 1000cc pero hindi ganun kasakit sa bulsa. Anong tawag sa'yo? Demanding. Ang dami mong request eh. Pero mukhang sagot ng Kawasaki mga hinahanap mo. Boys and girls, ito ang bagong-bagong Kawasaki Ninja 1100 SX. Guys, bago tayo magsimula, may mga mangilang-ilang aftermarket accessories na nakabit na dito sa Ninja 1100. So baka malto kayo kung ano yung stock o hindi. Anyway, gagabayan ko naman kayo all throughout ng review na to. Medyo relaxed position pero performance ng super sport. Sport touring ang tawag natin dyan. Pwedeng mala adventure design tulad ng Triumph Tiger 800 na meron tayo dito. O sport bike na katulad nito. So may dalawa kang option kung anong klaseng sport touring ang gusto mo. Pero ang goal, mabigyan ka ng komportabling ride na may enjoy mo ang tunog ng inline force sa bawat piga mo. Tulad nito Kawasaki Ninja 1100 na sabihin nating in-enhance na Ninja 1000. Malaking pagbabago, unang-una yung makina. Yung dating 1043cc displacement ay naging 1099cc na dahil yan sa dagdag stroke na 3.3mm pero niretain ng Kawasaki ang 77mm bore. Of course, inline 4 engine, basta 1000cc ng Kawasaki inline 4. Naka-fuel injected 6-speed double overhead cam at may lakas na 134 horsepower at 9,000 RPM and 130 Nm of torque at 7,600 RPM. Well, kung tutusin, mas mataas dumulo ang dating Ninja 1000 na may 142 horsepower kaya sa bago na 134 horsepower lang. Pero dahil sa dagdag displacement, mas malakas na ng bahagya ang low to mid power ng bagong Ninja which is para sa akin, mas okay para sa city. Bukod pa doon, revise na din ang intake ports, bagong throttle body, revise ang ECU settings, bagong cam profiles, pistons at kung ano-ano pa. Fuel tank capacity is 19 liters, malaki-laki kumpara sa ibang 1000cc ng Kawasaki. Pero syempre, expect may dagdag bigat to sa bike na may 234 kilograms. Given dahil sport touring ang bike, di katulad ng ZX-10R doon, yun talaga super sport kaya magaan. At mabibili nyo for an SRP of 799,000 pesos. Syempre, pag Kawasaki, green ang sinisigaw niyan. Emerald Blaze Green na hinaluan ng metallic Diablo Black. Iba yung pagka-green niya kumpara sa mga sport bike ng Kawasaki. Well, sport bike rin naman to pero this is considered that sport touring. I mean, tignan nyo yung ZX-10R dito. Light yung green niya. Actually, parang lime green nga to. Pansin ko lang din kahit yung mga naked bike nila, ganito yung kulay. Sa 900 ko dati nang ganito rin kulay. Unang tingin, parang hindi nalalayo yung itsura niya sa dating Ninja 1000. Pero pogi pa rin, di ba? Macho. Metal tank. Oh, may tank pad na. Pero mukhang hindi stock to kasi iba yung logo eh. Hindi lang natin sigurado kung may kasama ng tank pad ang Ninja 1100. Tatanggal. Hindi stock to. Kawasaki logo in chrome na naka-emboss. Hindi siya sticker, nakapatong siya. Dito sa upper side fairing, green din na may black stickers. Ito bago to. Yan linyang sticker na yan. Then sa baba, biglang black fairing na nakaangat. And actually sa taas nga lang yung green eh. Oh. Sa bandang baba, puro black na. Sa panglinya na sticker na green. Sa baba, ang Ninja logo na may badge ng 1100 SX. Parang baba lang, no? Mas maganda kung dito nilagay. Anyway, at least tabi ng Ninja. Hindi katulad ng Kawasaki H2, meron pa rin tayong araro. Para hindi titignan sa H2 kasi putol eh. Kita mo yung header sa H2. All the way down here, wala pa po kasamang engine guard. By the way, kung napapansin nyo, may nakakabit na RNG frame slider. Hindi po to stock, aftermarket po to. And for the frame, ang kapal oh. Ginamitan ng aluminum twin tube frame, solid chassis para sa isang sport touring para maging balance ang bigat ng bike. Ibang mga sport touring sa market, naka metal foot pegs eh, pero ito may rubber. I mean, tignan nyo to, ginagamit natin sport touring.
And metal foot pegs yan. Alloy heel guard, nice. And also may bandang pillion. And may hook pa siya. Kung sakaling magtatali kayo, may kakapitan. Laki ng tangkay nito. Diyos ko day, parang kalabaw. Para sa ating upuan, 2 piraso to. Pero ang lapad, grabe. Ang kapal. Mukhang relax ang mga back ride nyo dito. Aluminum grab rail para sa mga pasahero natin na nasa gilid. Gusto mo itsura niya yun. At pwede kayo maglagay ng mga side panniers from Kawasaki. Kasi may abang siya sa mismong grab rail. Ayan, dyan siya ikakabit. Nice, no? Para sa ating front end, ayan, ganyan po itsura niya. Na may matangos na ilong. Ibuksan natin para mas ma-appreciate natin. Yan! Niretain ng Kawasaki yung tangos ng ilong nila pagdating sa mga sport touring. Yung dating Ninja 650 ko, ganito rin katangos. Anyway, may maliit kayong bibig, tapos may talim sa may bandang baba ng headlight. Speaking of headlight, dude, sobrang ganda. Ang sungit eh, oh. Gusto ko yung idea na meron pang extension dito sa baba. So, twin LED headlight at kapag mag-high beam tayo, ganyan po ang tsura niya. Alam niyo, pag bibili kayo ng Kawasaki, mayroon nakaabang na plate holder sa harapan. Mandatory ito sa issue, pero pwede nyo naman tanggalin yan. Nakakabit lang yan sa may side mirror. Mataas na windscreen. Mirror, ganito po siya kahaba. Tignan nyo yung stem, oh. Parang komang, no? Natitiklop din. Ayan, ganyan. Halos katulad ng mga mirrors ng sabi natin Ninja 400, Ninja 650. Then sa turning light ay naka-integrated siya sa side fairing. This is LED as well. So dito mas maganda, hindi na tayo mangangamba na baka masanggi, maputol. Dito kasama siya sa design ng side fairing. At sa tail light, ganito naman. Sana sinama na nilang i-update yung taillight, no? Kasi parang ito pa rin yung dati. And fender na manipis pero mahaba-haba naman hanggang dito sa gitna ng gulong. Sturdy turning light. Gusto ko mga turning light ng Kawasaki, solid. Meron tayong poging-poging TFT display. Napakakulay, napakaliwanag. Alam nyo kung ako ang tatanungin nyo, isa ang display ng Kawasaki, mga bagong motor ng Kawasaki. So may pinakamagandang TFT ngayon. Tingnan nyo naman. Gear indicator sa upper left. Riding modes. Yan. As of now, nasa rain mode tayo. Quick shifter on. Yan, nakasulat siya dyan. Tachometer. Speedometer sa gitna. Odometer. Engine temperature. Clock. Ambient temperature. At ang, I think this is the current fuel consumption. Ito ang average fuel consumption. At ang ating fuel indicator. Sa gilid ng mismong display, ang mga ilang icons. Meron pa rin tayong 2 pindutan dito sa bandang baba. So, dito natin makikita ang trip A, trip B. Bago pa yung bike, 469 pa lang tatakbo. Lean angle indicator. As of now, naka-side stand yung bike, naka-tilt sa bandang kaliwa. Kaya kung napapansin nyo, mas lamang yung color green sa kaliwa. Pag ginit na naman natin yan, mawawala. Max lean angle nyo sa kaliwa o sa kanan. Sa baba naman, I think ito yung button na yan sa kanan. Oo nga. So, range ng motor ko, ilan na lang ang pwede itakbo ng tangke nyo. Average speed, total time, battery voltage, at yun lang. Para mapunta sa settings, hold lang ang select button. So, dito meron tayong vehicle settings. Pindot natin to. Ma-adjust natin yung shift lamp. Quick shifter, kung gusto yung patayin, wala naman rason para patayin yan. Immobilizer lamp, syempre lagi natin on yan. Rider mode na naka-off. So display, may option tayo kung gusto mong baguhin yung display nyo kung type 1 o type 2. So type 2, ganito pong itsura. May hati na kayo sa bandang kaliwa. Also may indicator din kayo sa throttle dito. So bawat piga, may akit na color green. Brightness, pwede yung ring i-adjust. Ang dalawa lang pala to. Date and clock. Hindi masyado importante yan. Service, Bluetooth, yes. Meron kayong Bluetooth connectivity via Radiology app ng Kawasaki. Para sa features ng bike, meron po tayong riding modes na ilan to? Rain, Road, Sport. 3 lang po riding modes natin dito. Rain, ililimit nyo yung power ng bike pero tataasan nyo yung traction para hindi kayo dumula sa daan. Road mode, halos same power ng Sport mode pero nasa gitna ang traction. At minimal traction naman sa Sport mode pero mas malakas ang power. Para sa traction control ng Ninja 1100, integrated po to sa riding modes ng bike. Also, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron po tayong quick shifter. Up and down to, bi-directional. Mapapansin nyo yung handlebar, mataas-taas to. Tignan nyo naman yung riser niyan. Sport bike na may pagka-relax. Right handlebar ang ating ignition at kill switch. Di-slide lang to. Kill switch, pangat. Yun lang ang ating switch sa kanan. Guys, naka-ride-by-wire po tayo sa Ninja 1100 at may decent na laki at haba ng bar end. For our brake master cylinder, naka-Nissin po tayo. Buti naman ganito na itsura ng brake turbo natin. Front brake, adjustable po in 5 levels. Hindi, 6 pala. Kung sa kanan, napakalimitado lang ng switch natin. Sa kaliwa, ito na, dami nangyayari. Unang-una, meron tayong USB-C charging port. Hindi katulad ng ibang motor na malamya ang charging port. Ito dude, solid. Yayamanin. May bracket siya yun. Ayan, dyan siya nakakabit. Lagay lang kayo ng tank bag dito, tapos wire. Pwede na kayo mag-charge, diba? Abang nasa biyahe. Dito sa pinakatuktok, ang ating high beam at passing light.
Ating switch para sa riding modes and also up and down button na rin sa main menu. At select button. Meron tayong cruise control para sa motor na to. Kaya yung buhay natin sa highway, pindot-pindot lang kayo nang hindi napiga sa throttle. At reset button. And also this is our back button as well. So ito yung enter nyo, ito yung back button. Turning switch, hazard, at busina. Itong matindi. Para sa Ninja 1100, meron kayong heated grips. Pindot ba o hold? Yun, magbiblink siya. Kaya muna nating uminit. At for our clutch, this is also adjustable. At dito sa clutch 5 lang. Na, uminit na. So, sakaling naabutan kayo ng ulan sa biyahe, nasa Baguio kayo, nasa Benguet kayo, nasa Ato kayo, yan. Sarap gamitin mga heated grips. Isa pa sa kagandahan sa Ninja 1100 ay suspension at braking natin. Front suspension, naka 41mm inverted fork po tayo. Adjustable ang compression, rebound damping, and preload. By the way, show ang suspension natin. Pagdating sa brakes, eto na. Meron ng mas malaking 260mm round disc. Yung dating pedal disc sa Ninja 1000, ngayon naka-round disc na kayo. At naka-Brembo M4.32 calipers kayo sa motor na to na naka-braided ang hose lines. Sarap, di ba? Radiator guard, I think this is stock. May logo ng Ninja 1100 SX. Rear shock natin sa likod. Dude, naka-Öhlins kayo dito. This is S46 na adjustable ang rebound and preload gamit lang ang remote adjuster na to. Napaka-convenient lalo na kung lagi kayo may angkas o naglalagay ng gamit. Ayan, kabig-kabig lang kayo sa knob na to. And as you can see, hindi na po ito ang stock muffler ng Ninja 1100. Nagpalit na po siya na aftermarket. I think this is SC1R ng SC Project. Halos ganito itsura ng tambucho ko na nakalapag sa ZX-10R. Mukhang nagpa-fabricate siya ng link pipe. Ang solid aluminum swing arm na may abang para sa spools. Alam niyo yung mga gantong klaseng motor, dapat naglalagay na ng mga abang na spools. Kasi magkano lang naman yun. 17 inches wheel. Ganito po ang itsura ng mga spokes. May sticker ng green sa gilid. Na may stock size na 190 by 50 dito sa likod. Malaki-laki. At 120 by 70 naman sa harap. Stock tire natin gumagamit ng Bridgestone Batlux S23. Bagong-bago. Maganda tong gulong na to eh. Mamaya mas-explain ko sa inyo sa daan. Lalim ng upuan, pakita ko na rin sa inyo. Teka, saan ba susian? Ito na naman tayo eh. Saan ba susian ito? Tada! Oh, malaki-laki yung storage ng pillow seat nyo. Ay, kahit pa paano, pwede kayo maglagay ng mga gamit dyan. CR, gloves. Dito sa main seat, kailangan nyo pantanggalin via Allen wrench. Okay na tayo dito sa garahe. Pamilyar na tayo sa motor. Test ride na natin to. Guys, bago natin umpisa ng unang upo, big shoutout muna kay Brother Jesse sa kanyang bike na to. And also the husband of Miss Ethel Buba. Meron tayong mga product dito galing sa kanila. This video is brought to you by Clear White Glutathione and Pearl Extract. Yan, gusto nyo magpaputi, yan, sabon ni Miss Ethel Buba. At meron din kape. Ang pangalan, Capitel. Caramel Macchiato, Glutathione and Collagen. O, di ba? So, sa mga interesado sa produkto ni Miss Ethel Buba, Clear White Soap at Capitel. Yan, ito pala sekreto mo, Miss Ethel, ha? Alright, Kawasaki Ninja 1100 SX. Macho ng motor na to, grabe oh. Kapag naging motor si Darak, ganito magiging itsura eh. Guys, hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa Ninja 1100. Ay, medyo mataas din oh. Kasi tight ang bike is 835mm. We are 6 flat na may 34 inches inseam. At ganito ang tindig ko sa Ninja 1100. Balki ng tangke, grabe yung cockpit natin, oh. Hindi ako masyadong tiptoe. Well, sobrang slight lang. 835mm seat height sa mga hindi familiar sa ganong numbers. May kataasan yung ganong seat height. Sabi natin 5'7", pataas yan. Okay sa inyo to. Pero sa mga experienced rider, syempre kahit maliit, kaibang usapan nyo. So, hindi mabigat yung pakiramdam niya. Pag usog natin siya, hindi, magaan lang. Teka na to. May nakalawit sa ilalim ng display. Oh! Dito pala pwedeng i-adjust yung windscreen. So easy access lang din pala. Yun lang kailangan mo talagang huminto kasi gagamitin mo yung dalawang kamay mo eh. Tunog ng SC Project. Alam niyo, tahimik niya sa idle ah. Yung gantong klase exhaust. Haba ng side mirror. Basta yung kasada ilagay lang natin sa rain mode. Okay na ako dito. Tara, subukan natin sa daan. Ikaw, full tank muna tayo para malaman natin yung eksaktong average fuel consumption ng Ninja 1100. Sir, full tank 95. 19 liters yung tank. 1 bar yung natira. Ilang kaya ito? 669. Pwede na rin. 11 liters yung nagdagdag. Pero hindi na bago sa akin tong display na to kasi halos parehas ng ZX-10R ko. Alright. Dahil wala nang ulan, sabi may bagyo pero buti umaraw. Syempre road mode tayo. Tanggalin natin sa rain mode.
habang nakasakay tayo sa motor, alam mo pakiramdam ko, para lang ako nasa naked bike eh. Sport bike yung itsura niya, pero hindi tayo sub-sub eh. I mean yung likod ko, siguro 90% upright, tapos yung 10% medyo yuko. Tapos yung handlebar natin, sobrang taas. Foot pegs hindi masyado nakapapasok, medyo relax yung position ng mga paa natin. Alam mo yung pakiramdam ko, para lang ako nasa Honda CB650R. Yung naked parang ganun lang eh. Tapos malapad yung cockpit. Yung ganitong klaseng position doon, pang mahaba ang biyahe to. Uy! ...234 kilograms bike. Pero dude, ang gaan ng motor. Kanina inuusog ko rin sa parking. Ang dali lang naman, di ako nahihirapan. Yung center of gravity niya talagang pinag-isipan ng gusto ng Kawasaki. Sarap dali ng bike. Ganda ng handling. Red by wire ang 1100, pero hindi siya delay. Ang smooth ng bike na to. 1000cc, pero dude, ang kalmado ng bigay. Hindi siya yung pag piniga mo ng bahagya, alam mo yung sa sobrang lakas ng bike, parang mapasubsub ka, jerky yung pakiramdam. MP10 ganun eh. Ito kalmado eh. Gawat bigay mo, parang alalaya ka muna niya, parang hindi ka muna niya itutulak. Ito yung masasabi kong 1000cc na beginner friendly. Rinig niyo yun? Kada palit ng gear naputok eh. Alam niyo, ang dami nagsasabi 1000cc bitin yan sa kalsada ng Pilipinas. Well, kung tutusin, tama nga naman. Pero kasi para sa presyo na maibibigay ng Ninja 1100, magkano to? 799. Halos kumpleto na, andito na lahat. Pwedeng pwede na, dude. Kasi may mga ibang low cc na pagka mahal-mahal. Sabi natin Yamaha Tracer 900. 900cc lang, 3 cylinder, pero halos 900,000 na ang presyo. Or 900,000 na ang presyo. And maganda sa Kawasaki, yung presyo nila, yung mga presyo ng motor nila, competitive kumpara sa mga ibang brand. Kaya ang dami may gusto ng Kawasaki. Reliable brand at the same time, di ganun kasakit sa bulsa. Also, naka 4 cylinder ka na, di ba? Sa akin, nasa 95 degree ang engine temperature. Hindi mainit yung buga niya eh. Expect nyo na to sa mga Japanese bike, especially Kawasaki, hindi mainit yung mga motor nila. So pagdating sa engine heat, safe kayo doon. Lambot ng clutch oh. Ito yung tipo ng clutch na hindi ka maiirita sa traffic eh. Gaano kalambot, tingnan itong isang daliri. Kaya kong pigain. Dahil yan sa slipper clutch na mayroon ng motor. Kaya ganoon na lang di kalambot yung mga gearing nyo. Hindi sisirain ang mga sapatos nyo. Pakita ko lang sa inyo yung quick shifter. Third gear, second gear. Biga tayo. Lambot ng quick shift ng Kawasaki talaga. Kada upshift may naputok eh. Grabe, sarap gamitin ng motor na to. Sport mode, 134 horsepower. Okay. Yung kalmado yung bigay ng engine response, hindi siya nakakagulat. Kung kukumpara natin siya sa Kawasaki ZX-10R, which is hindi dapat ikumpara kasi magkaibang kategory. Pero sabihin natin yun yung pagkukumpara natin, ibang iba eh. I mean yung ganitong classic makina, 1000cc na ginawa mainly for the city at long ride, tsaka 134 horsepower para sa isang 1000cc. Parang alam mo yun, masyadong medyo mahina na. Actually dati pa kay Ninja 1000 mas malakas pa dito, 142 horsepower. Pero dahil sa new engine medyo na-detune ang makina. Pero pagdating sa low to mid RPM naman, third gear tayo, low RPM, ibigay niya agad, mas lumakas yung torque niya. Pero comparing nga sa Kawasaki ZX-10R, yung 10R kasi wala masyadong power sa baba. Ito meron eh. Pero dude, 200 horsepower ang 10R, mas praning yun. Ito mabait na 1000cc.
Baga good boy na 1,000. May kukumpara rin natin siya sa competitor niya na Suzuki GSX-S 1000 GT. Yung mukhang isda na, alam niyo yung hammerhead na itsura. Yung motor na yon mayroong 150 horsepower. Mas malakas yun kumpara dito. Yun nga lang, mas mahal yun. I think 800, ano ba, magkano ba? 42. Ito, hindi ganun kalakas. Well, sa 1000cc category pero sa mga technology bumawi. I mean, meron tayong cruise control na pala hindi ko pa nagagamit. Ayan, laking tulong to sa mga expressway natin. T-Flex, SCTX, NLEX, yan. Tsaka ito yung kinakatawa ako, meron tayong heated grips na nakikita lang natin noon sa mga Eurobike, BMW, Ducati. Japanese gumagamit na rin ito. Ayun, uminit na yung kamay ko. Parang warm lang siya. Sarap sa pakiramdam. Fuel consumption ng bike, kumonsumo po tayo ng 16 km per liter. Okay na din considering this is a 1000cc. Kasi yung mga 1000cc sa garahe minsan nagte-13, 12. Ito 16 km per liter. Para ka lang din naka ZX6R. Kaya syempre mag-vary yan, depende sa takbo nyo, sa timbang nyo, sa mga dala nyo. Ito tayo dito. Alright. Ano ang mga posibleng red flags dito sa Ninja 1100? Siguro subjective to. Yung design niya, I mean, maganda siya, pero halos ganun pa rin eh. Masyado lang siguro nag-grow yung itsura ng Ninja 1000 or 1100 sa akin. Pangalawa, sobrang bait ng makina. Medyo naghahanap pa ako ng onting push pa. What to expect 134 horsepower bike. At pangatlo, yung radiology app ng Kawasaki. Dude, halos wala kayong magagawa. Kung anong nakikita nyo sa dash nyo, yun lang din ang ibabato niya sa cellphone. Pero what we like about this bike, unang-una yung presyo niya, 799,000 pesos. Naka 1000cc ka na, at alam ko may promo ngayon ang brand na to. May discount sila ngayon, hindi ko lang sure kung ilang percent, pero dahil ko nakita mga branch na babawas ng presyo dito sa mga bike nila. Pangalawa, yung mga tech ng bike. Dude, halos andito na lahat. Wala ka nang hahanapin eh. So this is our review with the bike. Let me know your thoughts kung anong masabi nyo sa bagong Kawasaki Ninja 1100. If ever may chance na magkaroon ka man ng 799,000 pesos, kukuha ka ba nito? Let me know in the comment section down below. Before we end this video, ulitin ko lang po, we would like to thank Brother Jesse ng Motorcycle Republic. Doon ko siya nakilala yon. Ano lang muna tayo. At see you po sa next content.